Good day, Philippines, and good day all over the world. Samantay lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantay lupalop ng kontinente Miguel Shoutout. This is Kuya SMB Vlog. Bago natin pagpatuloy ng ating pag-usapan mga ka-Rice Frankie, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayong mga ka-idol, ating bigyang pansin, Daddy Frankie, nainis. Dahil sa kanyang galit sa isang tao. Naku mga ka-idol, first time na makita natin, mapakinggan natin yung pagmumura ni Daddy Frankie laban kay Ansing punto por punto. Naintindihan ko naman yung point ni Daddy Frankie. Napuno na po ito mga ka-idol dahil sa kulit ni Ansing at sa kulit mga ka-idol. Gusto talaga ni Ansing na isabay yung paggawa sa bahay ni Oliver sa kanyang bahay. Ayaw talaga magpatalo mga ka-idol. Yun ang napapansin ng karamihan. So wag na po tayo magtaka kung napanood natin na binilang lahat ng mga gamit. Lahat, parang nag-inventory sila dahil ang iba kasi nawawala. Instead na kumpleto na, ay naku mga ka-idol, kulang na dahil kinain ng daga. Yun ang pong pinakamahirap dun mga ka-idol na isang kapatid na sana siya ang tumulong. Naku siya patuloy ang naging sa gabal nito punto por punto. Sa ngayon, naku mga ka-idol, stop na naman ang pag-aayos ng bahay ni Oliver dahil sa isang tao lang ito mga ka-idol. So it means si Ansing lang po ang naging grounded, naging dahilan kung bakit itigil ito ni Daddy Frankie. Dahil siguro magpapalamig muna si Daddy Frankie, ayaw niya muna siguro makita ang pagmumukha ni Ansing. So bago natin ituloy-tuloy mga ka-idol ng ating what we call this reaction about this video, about this issue, may papanoorin tayo, tama yung Tagalog may papanoorin tayong konting video lang regarding po this mga ka-idol. Okay, please watch this. Tapos ako pa yun na ba nasasabihan niya ng hindi maganda kaya nagbibigyan ko siya. Yeah. Tapos ako pa yun na ba nasasabihan niya ng hindi maganda kaya pagod talaga, stop muna, pahinga muna ako. Huwag niyo siyang pansinin. Pag pinansin niyo yan, pupunta na yan dito, magsisimula na naman. Huwag niyo munang iano sa akin. Dito tayo. Parang gustong isabay ni Nanay Ansing na ipagawa yung kanyang bahay. Papalapit na naman. Hindi na, diretso. Halika Kuya Jesse. Ikita natin yung Ansing sa dulo. Pasok nyo lahat dito. Daddy Frankie, bakit pinapasok mo naman yung mga materyales? Tinatabi lang namin. Sige na. Yun mga ka-idol, sa nakikita natin sa video na iniiwasan na talaga. Hindi parang, iniiwasan na talaga ni Daddy Frankie. Dahil nainis na po sa sobra kay pinapakita ni Ansing punto por punto na hindi na siya kinalang, hindi na siya nirespeto nito sa nangyari nga na parang isinita lang parang sinabihan lang si Ansing ni Daddy Frankie nung nakarang araw bakit mo kinuha yung material ni JJ. Pero siya pa ang siya pa may gana sumigaw kay Daddy Frankie ng ngawa-ngawa na ito'y naging dahilan kung bakit nainis at nagalit si Daddy Frankie punto por punto. Gayon po mga ka-idol, sa sitwasyon ni Daddy Frankie, anong maibigay niyong opinion regarding po dun? Kung kayo'y nasa puder ni Daddy Frankie. Ikaw pa nga'y tumulong, parang ikaw patuloy yung
pinapakita na ikaw pa yung may mali ito punto por punto. So ganun lang po dun mga kadadis Frankie ang nangyari po ngayon. Na tigil construction muna sa paggawa ng bahay ni Oliver dahil po sa nangyari. So, yun po siguro, gusto pa muna ni Daddy Frankie magpalamig na ayaw makita yung kagandahan ni Ansing, yung kanyang even lipstick, yung kanyang pagmumuka. So, itigil muna yun hanggat hindi pa, siguro, lumamig ang isipan ni Ansing na malaom-laom. So, hindi tanggap. So, it means yun natin masusuka talaga. Noon pa, sabi ko sa inyo na si Ansing hindi yan sincere. Again, kung anumang achievement ang nakukuha ni Oliver. Kasi sabi pa nga ni Gigi, ayaw ni Ansing malamangan ng kanyang mga kapatid. Why? Huwag na po tayong magtaka kung bakit yung mga kapatid niya wala sa kanilang mga malapit sa kanya. Dahil po sa pang-ugali ni Ansing na walang kapantay. Doon lang po doon natin mapapansin mga ka-idol yung gahaman. Yung garapal ng pagmumukha ng isang tao na hindi nasusuka. Dahil sa ginawa po ni Ansing, sa sarili niyang interest lang ang pinapairal ang pagtulong kay Oliver na pending. Dahil sa pang-uugali nito na patituloy ang taong inosente na tumutulong lang nadadamay sa kanyang interest. So alam naman natin, nakita panoorin niyo ang video na po iyon, na nakapag mura si Daddy Frankie sa harap ni JJ, na sa inis at galit niya kay Ansing punto por punto. Sabi pa nga ni Maricel, I believe in God, tutuloy yan ni Daddy Frankie, sobrang lawak na pag-unawa at pasensya na. Pero alam naman natin Ma'am Maricel, na yung pag-uunawa at pag-iintindi ng tao may hangganan. Lalong-lalo na kung sapay na, puno na. Kahit nga halimbawa na lang natin yung ang tubig. Kapag ang tubig na puno na, sumasapay. Pero hindi lahat na pag-uunawa at pag-iintindi, yung iba hindi natutuloy. Dahil ayaw nilang mapuno ito. Dahil lalong pinapakita ni Ansing sa social media na siya ang tama at si Daddy Frankie ang mali. Ganun po ang nangyari po doon sa lugar nila. Sabi nga, ituloy mo na lang Daddy Frankie. Alis dyan, Ansing, si Kuya Oliver na lang. Yun po nangyari na gusto na ni Daddy ay nang kausapin si Ansing kasi baka makapagsabi naman siya ng hindi maganda. Masasaktan din si Miss Universe. What I mean si Ansing. Masasaktan din. So, siya na ang umiiwas. But, Ansing po ang laging nasusunod-sunod. Parang langaw. Hindi langaw. Langaw pala. Langaw. Aso. Siguro, napapansin na ni Ansing na hindi siya pinapansin ni Daddy Frankie dahil sa kanyang ginawa. Ayan. Nagpapapansin. Maraming tanong. Maraming mga sinasabi. Pero, didma si Daddy Frankie. According to Dines, good day po Daddy Frankie, wag na pong intindihin si Ansing. Isipin niyo lang po, sana po habaan niyo po ang pasensya. Kagaya po ang pag-uunawaan niyo pag nagwawala si Ate Nida. Kahit wala niyo pong kausapin si Ansing, main concern po at makapagsimula ng bagong buhay si Oliver. Actually, iba naman ang kwento nila po, ma'am. Iba naman. Kasi si Nida under medication. Yun ang kailangan ng nawain at intindihin. Pero yung katulad kay Ansing na normal sa lahat, ang mukha lang ang hindi normal. Normal ang lahat. Isipan, lahat-lahat. Makakagawa ba yan ng anak mo kung hindi normal? Pag ganitong pang-iisip ng tao katulad kay Ate Ansing, may hangganan ang pag-unawa at pag-iintindi. Dahil alam niya ang ginagawa niya. While Ansing, while si Inida, na kung may nagagawa man siyang nagwawala, dahil po yan sa kanyang karamdaman. Yun ang dapat intindihin. How many times na inintindi ni Daddy Frankie si Inida? Ang Inida si Ansing. How many times na?
ba't lagi niya itong pinagbibigyan dahil sa pagmamahal at pag-unawa at pag-iintindi sa sitwasyon ni Oliver. Pero mahirap naman mga ka-idol, ikaw na nga nag-iintindi sa sitwasyon ng kapatid, ang problema ng kapatid ni Ansing na si Oliver, tapos yung kapatid hindi nakakaintindi sa sitwasyon niya. Ang tanong ng karamihan mga ka-Daddy Frankie, saan si Daddy lulugar? Doon yun ang point. Ha? Kagaya ng relasyon. Ihalimbawa na lang natin. Ha? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagmamahal mo sa iyong minahal nung nalaman mo na hindi ka pala minahal? Anong gagawin mo? Masasaktan. Gagawa ka ng paraan na dahan-dahan ka bababa sa taong minamahal mo. Kailangan mo tanggapin yun. Para sa sarili mo. Kasi mahirap naman kung ipilit natin ang ating sarili sa isang taong wala namang gusto sa atin. Ang mangyayari po doon, toxic. Kasi parang sa loob ng bahay, mahirap magsama mag-asawa kung hindi nagmamahalan. Yung happiness, yung enjoyment, yung comfortable, wala po. Ganun po ang pinaka-worst po na nangyayari po sa naging karakter ni Ansing, ni Oliver, ni JJ, tsaka ni Daddy Frankie. Dahil po sa inggitan ng magkakapatid, direct to the point na po tayo, nadadamay si Daddy Frankie. Na sana, i-out na nila si Daddy Frankie dahil yung word na ibang tao. Concern lang ang tao. Hindi nila pamilya si Daddy Frankie na i-level nila kung anong nasa isipan nila. Tumutulong lang po siya at naaawa kay Oliver punto por punto. According to May Rivas, bait naman ni Kuya Gigi tumutulong sa pag-save ng gamit. Nandun yung point mga ka-idol. Ginagawa ni Daddy Frank ang best of the best to be good of Oliver. But the family, yung ibang pamilya, walang pakialam. Walang pakialam. Ngayon, mga ka-idol, dahil sa ginawa, at nagawa pa ni Daddy, ni Ansing, napuno na si Daddy Frankie. At ngayon, stop na pag-construction, pag-aayos sa paggawa ng bahay ni Oliver. Ngayon muna. Siguro, again, ulitin ko, nagpapalamig lang siguro si Daddy Frankie. Dahil sa inis at galit nito, punto por punto. According to Aida, sinasamantala kasi ni Ansing ang kabaitan ni Daddy Frankie. Salamat Daddy Frankie, God bless. Yun po mga ka-idol, na instead na si Ansing sana parang nagtiwala na si Daddy Frankie kay Ansing, na-boost na ang lahat-lahat, di ba? Ng kabutihan na palapit na, kay Miss Universe kay Ansing. Ang problema mga ka-idol, nagbago si Ansing. Nagbago siya. Ngayon, ang nalaman ni Daddy Frankie, iba pala ang purpose ito. Hindi pagtulong sa kapatid, dumistansya siya. Kung ano man ang nabitawang, kung napamura man ni Daddy Frankie si Ansing, dahil kahit naman po sino, kahit si SMB, kahit me, kahit you, somebody, kahit sino, maiinis at magagalit sa impact hindi pala impact, sorry kay Ansing punto por punto. According to Alma, nakakalungkot naman po Daddy Frankie na tuluyan na pong i-stop yung bahay ni Kuya Oliver nang dahil kay Nanay Ansing. Sabi pa dito, ingat lagi. Marami ang nalungkot, marami ang nanghinayang sa nangyari. Na instead tapos na, ito'y na-delay pa dahil sa pang-uugali ng isang avatar.
ng isang babaeng sinuklam-suklam ng ibang supporters na ginagamit lang ang kabaitan ni Daddy Frankie sa sarili niyang interest na ginagamit niya ang pangalang Oliver. Marami ang nalungkot talaga mga ka-idol na bakit hindi tutuloy. Ang iba na nagsabi na ituloy mo na lang Daddy Frankie, hayaan mo na lang si Ansing magwala or anong mangyayari dyan. Importante na dyan nandiyan si JJ. So it means mga ka-idol, di ba, naghumingi si Ansing ng apology. Hindi naramdaman ni Daddy Frankie yung word na sincere si Ansing sa apology. Sorry Daddy Frankie. So it means why nagkakaganito si Daddy Frankie? It's because hindi accept ni Daddy Frankie yung mga sinasabi ni Ansing, ni Avatar sa kanya na ngawa ng ngawa. Kung ay ibig sabihin ng ngawa ng ngawa, puro reklamo, wala ka namang ginagawang solusyon. Yung pong ibig sabihin ng ngawa ng ngawa, di ba ang lalim? Reklamo ka ng reklamo, wala ka namang ginagawang solusyon. Para kay Ansing, basic lang yon. Pero how about kay Daddy Frankie? Yung pag-uunawa ni Daddy Frankie, makakaya-kaya niya? Kung yung ganung mga salita ang narinig niya, hindi nga niya marinig sa kanyang pamilya, hindi nga niya marinig sa kanyang asawa na sinabihan siya ng ganun. Sa ibang tao pa kaya? Kung hindi siya lalo siyang masaktan, na hindi ganung pang-uugali ang mayroon siya. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-idol ko. Why na unawaan ko si Daddy Frankie sa kanyang estado? Nagsakripisyo yung tao, nag-effort ang tao, naglaan ng oras ang tao para tumulong kay Oliver. Pero ang tanong, ang pamilya kaya? Nag-effort ba? Binigyan ba nila ng panahon si Oliver na tulungan ito punto por punto? Wala. Kaya nadismaya si Daddy Frankie. So antay na lang tayo kung kailan huhupa. Yung sakit na binigay ni Ansing kay Daddy Frankie, hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng emosyon ng isang tao na first time niya makarinig sa buhay niya na ginaganyan siya. Ganun lang po doon mga ka-idol, yun po ang naging hindrance. Yun ang naging sagabal. Okay lang kung kunin mo yung gamit. Kasi kakahanap pa naman ng iba, basta wag lang siyang sabihan na na word na hindi fit sa kanyang pagkatao. Kahit ako sasabihin, ang pangit mo. Tapos sabi ko, hindi fit sa akin. Magagalit ako yung ganun. Halimbawa lang naman, huwag kayong kumontra dyan. Naman kayo. Halimbawa lang. Kasi seryoso na kayo eh. Ngayon mga ka-idol, na full decided talaga SMB, na stop mo na yung lahat ng materyales, inventory, binilang kasi may daga sa gilid. Baka naman ngat-ngatin. Okay lang sana kung yung ngat-ngat na mabilis yun, dahan-dahan pa ng papag-ngat-ngat. Totoo po yun. Why na nagawa yun Daddy Frankie? Ibig sabihin na walang tiwala, no? Dahil nagkakawawala yung ibang gamit. Dahan-dahan. Instead na kumpleto, kulang. Lang para may instead na kulang na kumpleto. Hindi ba? Sana all. Yung ganun po. Na sana naman po ni si Ansing iniintindi na yung gamit na yun, huwag naman, nakawin. Huwag naman, galawin hindi yan sa'yo. Kaya Oliver po yan. Yung pagtatrabaho naman binigyan ng gusto at actually mga Daddy Frankie, gusto nila si JJ magtrabaho as a labor, as assistant sa paggawa ng bahay ni Oliver para ma-monitor ni JJ yung nangyayari. Ma-monitor yung gamit na hindi mawala. Tapos mabantayan si Oliver ng maayos, yung ganon.
Kevin yung asawa ni Ansing nagtatrabaho din doon sa sa pagtayo ng bahay ni Oliver. So ang ano lang naman, sana naman the husband of Ansing, sana pakipayuhan ng asawa mo na wag ganong way, wag ganong attitude. Na yun ang ipapakita mo sa social media. Even kay Daddy Frankie. Kasi kahit naman po sino magagalit. Okay? According to Maybell Paguyo, tama lang idol, kausapin mo si Gigi, mas okay na siya. Magtingin kay Oliver para mabawasan niya ang pag-iinom kung sa bahay. Kung sa bahay ni Oliver pabubong na lang ang bintana. Tama na, wag na po nang pagwarbuhin. Total, hindi naman magpapasa kanya. Yan, kung akunin ni Ansing yan, interesado sa bahay ni Oliver. Pira ni Oliver yan, diba? Magulo din nag-message. Pero okay, naiintindihan ko naman na ang ibig sabihin niya po nito mga ka-idol, na wag na lang daw i-concrete ng maayos, wag paayusin ang bahay, kasi baka balang araw kunin ni Ansing. Yun po, yung point ni Maybelline. So naunawaan ko naman yung kanyang opinion po dito. Elma Almonte, tama Daddy Frankie, huwag pansinin, na-stress kayo dyan. Tuloy lang Daddy Frankie. Marami talaga mga ka-Daddy Frankie na gusto ituloy na lang niya talaga yung tutuloy ni Daddy Frankie sa paggawa ng bahay. But naman mga Ma'am Elma na napuno na ang tao. Siguro gusto magpahinga ni Daddy Frankie na ayaw mo na makita ang pagmumukha ng Miss Universe na si Ansing, aka Avatar. And of course, according to Twins and Diaries, nandiyan na saan ang solusyon, kaso hindi kaya ni Kuya JJ na itigin ang alak na sana naman para sa kapatid niya. According to Twinsipay. Inom at mga lutas na problema, hayaan na yung si Ansing. Papahayaan na lang. Ginawa na yun, diba? Nilayaan na. Pero nung tingnan sa paghahakot, nandiyon pa rin si Ansing, tanong ng tanong, paano? Paano mag-a-adjust si Daddy Frankie? Kahit na yung paghahakot, bakit yung hinahakot yan? Bakit ba? Marami siyang tanong. Kasi akala ni Ansing, hindi ititigil pala. So kung ako Ansing, humingi na siya ng apology, yun na lang. Kasi kung pairalin ni Ansing yung kanyang ego, pride, walang mapupuntahan . Marami nag-comment tuloy na ng Daddy Frankie yung paggawa ng bahay. But the problem is si Daddy Frankie. Huwag na. Daddy Frankie pakisami at patal. Basta mapinish lang, okay na yan. According to Menda Mendoza. Ganun po mga ka-idol. Kasi ang gusto kasi actually ni Daddy Frankie mga ka-idol, yung magbigay tulong siya, yung content. Makukontento yung tao. Hindi yung kulang. Gusto niya, kung anong na bigay niya kay Nida, kung ano ang mga na-accomplishment niya sa mga natulungan niya before, ganon din na tulong ang ibibigay niya kay Oliver ngayon. Ang problema, dahil sa kasakimaan ng bawat isa, hindi naman lahat ng pamilya ni Oliver ay sakim, ito'y napipinding. Dahil sa kasakiman na yon, mga ka-Daddy Frankie, pati ang founder ng charity vlogger na si Daddy Frank ay nadadamay na rin. Pati pangalan niya nasisira na rin dahil sa ginagawang hindi maayos, hindi kagalang-galang na si Ansing. Umulhe ay sa wakas, natutuwa na ako kay Daddy Frankie. Tung mga nakaraan araw, gigil ako. Siguro senior inisiano, si Ma'am Umulher. Umulher, hello! Naingay na tuwa, oo. Kasi nung nakaraang araw, nagigil siya kay Daddy Frankie. Dahil nga, sunod-sunuran ka na Ansing. Ngayon, natutuwa siya dahil kinuntra niya si Ansing. Di kay Ansing, nainis ako sa tas binabaliwala yung opinion ni Kuya JJ. Kaya, yan, natutuwa si Nanay, Umulher. Umulher na malaom-laom. Diba? And according naman to Jess Kamikota, yung title ng babahayan na yan, lupa kay Kuya Oliver at Kuya JJ, ipangalan para walang habol si Ansing. Kahit si na lang, para fair. No? Si JJ, kay Ansing, na lang, Oliver na lang. Or else, ibigay na lang kay Ansing, Ma'am Jess. Di kay yan, kay JJ na lang of course.
And of course, according naman to SG Construction, Daddy Frankie kahit malagyan na lang ng main door at bintana kahit wala ng title at cat tiles at May, ay okay na po yan, ha? Para kay Oliver. Ha? At least makakatulog at hindi mabasa si Oliver punto por punto. So may mga idea rin na ganun, may idea rin, may kompleto. Pero ako para sa akin din mga Daddy Frankie, gusto ko talaga na kung anong ano ang nasimulan niya noon, yung mga pinapagawa niyang bahay, yun din ang siguro ang maganda na yun din ang itatapos doon kay Bitwiolist Oliver. Para fair lahat po. Bahala na po sa pamilya. Importante yung basta nakatulong na ako. Binigay ko ng best ko, makatulong. Bahala na kayo. But Daddy Frankie, kahit stop yung bahay pero tuloy pa rin yung medications, yung follow-up check-up ni Oliver sa gabay po ni JJ Punta por Punto. Kung hindi lang dahil kay Kuya Oliver, hindi talaga ako manood sa pang nandyan na si Anseng. Goy. Ako na lang para Kuya Oliver. Yung po nakikinig sa pinag-uutot. Alam naman natin na parang aso lang doon si Anseng. Kikipat-kipat na siyang matang putok-putok. Ang dami mo alam isinding busit ka. Di ba yung gano'n yung alam mo ba yung kapitbahay mong chismosa? Naranasan niyo ba yung mga Daddy Frankie? Yung kapitbahay mong chismosa, feeling nagwawalis pero yung tenga nandun pala sa kanong pinag-uusapan ninyo. Tapos pagdating doon sa kapitbahay, mali-mali pala yung narinig mo. Dahil lang narinig mo yung bungol ng mga bulak, yung mga tutubi, yung ingay ng di ba? Yung ganun po. Natama ko yung pasilip-silip. Alam mo yung addict na chisbusan na hindi alam kung anong gagawin niya. Yung kanyang dahilan nagwawalis. Nagwawalis talaga kayo talaga. Yun na puro kayo itchus pala ka. And of course, yung mga dyan, don't forget to subscribe ng ating, subscribe ng ating channel, Kuya SMB Vlog Malaom-Laom, And of course, wag na kayo makialam sa desisyon ni Daddy Frankie. Total pare-pareho tayong walang ambag. Oy, ang grabe naman to si si Adran Rebib ka Emoy. Okay lang naman yun. That's nandun yung point. Pero yung gumawa tayong opinion, reaction, di ba? Dahil nabuo ang Daddy's Frankie Charity because of us. Wag ganong word, Kasi yung Dran Reb ka Emoy, parang magkaisip-isip lang din kayo ni Ansing. Totoo po. Kasi okay lang tayo mag-suggest, hindi naman siguro masama na magbigay tayo ng suggestion ng isang tao. Kung yan ang pag-iintindi mo, nasa iyo po yan. Wala rin kaming pakialam. Di ba? Tama po si Kuya SMB. We are free na mag-suggest ng ating iniidolo. Hindi naman ibig sabihin na masusunod yung mga desisyon. Kami nangingialam kami sa desisyon ni Daddy Frankie. Ang point lang namin dito is na, however, at least gagawa ng option si Daddy Frankie. Huwag agad mag-conclude. Ay, mahirap po yung ganitong pang-attitude, mga ka-idol. Sabi pa nga dito, may nag-comment din, yes, true. Taga-panuorin lang tayo, tagahanga tayo lang sa ginagawa ni Daddy Frankie. We are kayo naman po, kayo, Huwag kayo mag-isip na hanggang viewers lang kayo. We are free, pwede kayo mag-comment din sa mga videos ni Daddy Frankie. Even sa mga reactor, pwede rin kayo mag-comment. Ganun lang po dun. According to Emily Fajardos, di naman po sa wala tayong ambag, isipin lang po si Kuya Oliver ang maapektuhan. Ayun lang naman yung ni Emily na hindi naman po wala tayong hindi naman ibig sabihin doon masusukat yung walang ambag ang mga viewers. Syempre mga viewers manonood. Syempre bawat tao yung nanonood sa artista, may mga opinion yun. Ganun lang po. Pero wag magsabi ang isang tao na wag namang alam. Hindi yung nakikialam.
may mga suggestion lang, opinion lang ang bawat mga viewers. Hindi yun po mali. Ewan ko kung ano rin ang nakain ni Ma'am Drain sa rib kaimoy. Bakit niya ito na i-comment? At total, yes, I respect sa kanyang na-comment dito na wag nang pakialaman. Kung ano man ang desisyon ni Daddy Frankie. But ang iniisip kasi ng karamihan dito mga ka-idol, magiging kalagayan ni Oliver. Kasi stop itigil O ay iba dyan marami nag-comment, wag na itigil Daddy Frankie, tuloy-tuloy lang alang kay Oliver. Yung iba naman, ituloy lang Daddy, wag nang lagyan ng may tiles. May main door lang, may pintuan, sapat na. May kanya-kanyang opinion po. You are free na maglagay, mag-message, mag-comment sa section yung mga opinion po ninyo. Ganun lang po doon mga ka-idol. Why na si Kuya SMB nandito? Kasi para mabigyan din pansin ang mga opinion, reaction po ninyo, mga suggestion ninyo. Saan nangyayari sa kwentong buhay, family ni Oliver? Na-involve na dito si Ansing, na-involve na dito si JJ. Ganun po. We are free. Na mag-iwan ng suggestion sa ating iniidolo, punto por punto. Ako nang tulad Mama Teresa, Humala, Daddy Frankie. Huwag nyo na mabigyan importansya si Ansing. Hayaan nyo na lang siya manahimik sa bahay nila at mag-intindi sa buhay nila. Sa pabayan nyo po, kay JJ ang pag-aalaga, kay Oliver, punto por punto. Sana kay Kuya JJ na lang siya titira, hindi naman oras-oras umiinom si JJ. Kasi ang gusto kasi ang alway na si Ansing kasi mga kayo ang unang na-option niya ni Daddy Frankie dahil si Ansing nasa bahay lang. Tapos si Oliver, si JJ sa trabaho, construction worker. Okay lang sana. Wala na problema kung si JJ lagi nasa bahay nila to monitor Oliver. Yun lang naman po. But ngayon, na-realize ni Daddy Frankie na di dapat pagkatiwalaan si Ansing dito nilang kay JJ. Ngayon, nagselos ang gurang. Nagselos si Ansing mga ka-idol. Nagselos kaya marites naman si Ansing Feeling nagwawalis pero yung kanyang taingan ako ang lapad. Ako ni Maria, bakit parang may plema ata si Kuya Oliver? Ganun talaga kapag may asthma ang isang tao. Ganun talaga, lalo kung nahahamugan. Yung nahahamugan na hindi nadidiligan. Ganun lang po. Kaya nga bawal siya manigarilyo. Bawal siya uminom dahil sa sakit ng asthma. Yun ang mahirap talaga. Lalong may problema sa pang-iisip. Okay lang sana kung ma-asthma si Ansing. Yes. Kung ituloy nyo lang po niyo ituloy nyo para kay Kuya Oliver na lang po isipin ninyo. Yun ang laging iniisip ni Daddy Frankie, kapakanan ni Oliver. What ang iniisip naman ng kapaligid ni Oliver, kapakanan ko. Sarili lang iniisip ni Ansing. Ay according naman to ni H1 Tongchong, sa ginawa ni Daddy Frankie ang teams na sana maliwanagan ni Nanay Ansing itutuloy din yan after makapagpahinga at makarecover. Ang team from ni Winghel ginawa ni Nanay Ansing. Totoo po, dito po nasaktan talaga mga ka-Daddy Frankie si Daddy Frankie sa ginawa ni na binitawang salita ni Ansing, ngawa ka ng ngawa. So kahit naman po sino na binastos yung taong binigyan ng pagpapahalaga ang buhay ng kanyang kapatid. But siya, wala. Wala siyang pakialam. Ang importante, nakasave siya para sa kanyang pamilya. Hindi yung mali yung ginawa ni Ansing. Na ginagawa lang naman ni Ansing din ng kanyang ikakaayos ang kanyang pamilya. But sana hindi niya sinasabay sa panahon ngayon na pinapagawa ni Daddy Frankie ang bahay ni Oliver. Yun lang po doon. Kasi ang nangyari, may parang word na sinasabayan pagsasamantala ni Ansing sa paggawa ni bahay ni Oliver sa sariling interest. Yung po ang naging title ng kanyang attitude. So,
yun po natin mapapansin mga ka-idol na wala tayong magagawa dahil yun ang desisyon ni Daddy Frankie na stop muna. So, ano lang, antay na lang po tayo sa aabang kung kailan to sisimulan uli, punto por punto, dahil yung sakit na nangyari nandoon pa. So, sana intindihin nyo na lang din po ang ang pinapakita ni Daddy Frankie. Kahit hindi ganun ang ugali ni Daddy Frankie, parang actually mga ka-idol, yung nasa poder ni Daddy Frankie, mahirap po yun. Sobrang hirap po yun. Kaya ayun, so ako po na yung pain, yung sakit na naibigay ni Ansing kay Daddy Frankie, mabigyan ng lunas as soon as possible. Para kahit paano maituloy ang naudlot, hindi man naudlot kasi na-delay na lang. Na-delay na gawa ng bahay ni Oliver punto por punto. So yun, yung pagmumura na yun, sa inis at galit po yun. Dahil po sa hindi naintindihan, hindi naunawaan ni Ansing ang problema ng kanyang patid at sitwasyon ng kinakaharap sa paggawa ng bahay ni Kuya Oliver. Again, sa mga nandiyan, don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Again, salamat sa patuloy pagsubaybay at pagmamahal nyo kay Kuya SMB. Maraming salamat po. Kiss. Di ba ng malaom-laom? Yan po ang response ni Kuya po. Salamat. So mamayang gabi may live po tayo at Bisaya man ang 7. Ayan ang landi ng 7 SMB. Live po tayo at 8:30 hours, either 9 p.m. 1 hour lang po tayo mag-live, idol. Magkwentuhan po tayo. Para mas makikilala natin ang isa't isa, punto por punto. Sana gabayan ang ating Panginoong Diyos na humupa na yung inis at galit ni Daddy Frankie na pagpatuloy ang paggawa ng bahay ni Kuya Oliver. Ganun na lang po, at ang sakit na naibigay ni Ansing kay Daddy Frankie, ito ay mawala sa gabay ng ating Panginoong Diyos. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo magka-Daddy Frankie, Oo, mamayang gabi maglalay po si Kuya SMB, Pasok po tayo, mag-comment po kayo, Libre tayo mag-suggestion. Pwede libre tayong mag-suggest, magbigay ng opinion, reaction, ang sa nangyayari po, nasa ginawang krimen. Hindi pala krimen, sa ginagawang kung bakit, anong nangyari, anong naging dahilan, bakit naitigil ang paggawa ng bahay. Dahil gusto ko po mga ka-idol na hindi lang yung marinig yung mga opinion namin, gusto ko marinig ko rin yung mga opinion po ninyo, mga viewers. So, lahat po talaga ng mga nagko-comment sa aking live, nababasa. Sana humingi rin po ako kasi sometimes sa bilis ng mga messages nakakaligtaan yung iba. But binibigyan ko talaga ng panahon kayo, at kahit pa paano marinig din nilang karamihan, ay may nagbigay ng opinion na maganda mula sa Ilocos, sa Bicol, sa Cebu, yung mga ganyan. At kahit pa paano dito, makikilala natin dahan-dahan ng isa't isa. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo, kasi mag-aalas 7 ng umaga. Again, this is Kuya SMB. Sa mga gusto magpa-member, pa-member na kayo mga ka-idol, 25 pesos lang po yan mga ka-idol. Mura lang na malaong-laong. Sa mga mag-love shot Luzon, Visayas at Mindanao, at mga taga-waray-waray ng Bisaya, mga Bisaya man ba, and of course mga taga Nueva Ecija, mga love shoutout, and of course mga taga Bicol, Cebu, mga taga OFW na si Cruz, sa United States of America, lahat-lahat po na laging nakakapanood sa kagapuhan ni Kuya SMB na malaom-laom. Mega love shoutout po sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sa kagapuhan ni Kuya SMB. Ang kapal talaga ng SMB na pagmumukha mo. Gwapo talaga. O sa kagapuhan ni Kuya SMB, hayaan yun. Ang importante, iko-compliment ko ang sarili ko, Bahala na kayo mag-compliment sa akin. Bahala kayo maghusga sa akin. Importante yun ang aking
paningin sa aking sarili. Anyway, biro-biro lang. So hanggang dito na lang hanggang dito na lang tayo mga kadadis barangay. Maraming salamat again. This is Kuya SMB. Para sigurado, pack na pack and full na po. Ambition mission, magkaisa magtulungan para maging solido at pulido ang Daddy's Frankie community. Basta na sa katweran, ipaglaban mo. Hanggang sa muli, bye-bye all guys. Love you, happy... Anong araw ngayon? Happy Wednesday morning sa inyong lahat.